Sound check. Yan, good morning everyone. Pahina konti, malakas. Yan, good morning. Alam ko po na ang ilan sa atin ay nakaranas, ng, yun nga, matinding bagyo. Yung iba sa atin, siguro, kaya siguro ang ilan sa tayo po ay kakaunti pa lamang because some of our brethren ay galing po sa Imus, Kawit, Noveleta. So, siguro nahirapan pa silang makapunta dito. Ang ilan po ay affected ng baha at ng mga, anong tawag doon, yung putik. So, many of them ay hindi pa raw tapos po sa kanilang paglilinis sa bahay. So, ganun pa man, tayo po ay patuloy na magpupuri, maglilingkod sa Panginoon kasi ito po ang nakatakdang araw ng sama-sama nating pananambahan. Kaya po, hinihiling ko po ang lahat na i-prepare po natin ang ating mga puso, joyfully at corporately we will sing song of praises to the Lord. Ang atin pong pasasalamat ay dapat po ibigay sa ating pong Panginoon. Bagamat, we prayed, last Wednesday, nandito tayo upang somehow, Lord, take control of the weather, of the storm. Pero still, maaring hindi natupad para sa atin. Pero alam naman po natin na ang kalooban po lagi ng Panginoon ang siyang nananaig. And God speak po through the storm. So tayo po tayong lahat at muli i-welcome po natin ang presensya ng Panginoon sa pamagitan po ng malakas na palakpak. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Once again, isa pa po yung palakpak po para sa Diyos na buhay. Hallelujah. Woo! Oh Lord, we praise you and we magnify your holy name. Praise God. And also, we would like to welcome po yung ating mga kapatid na nagjo-join online. Alam ko po, medyo madami sila ngayon because some of them ay hindi po makakarating sa ating sambahan ngayong umagang ito. So, nasaan man kayo ngayon, nasa inyong tahanan, nasa work, everywhere, maaring ang iba ay wala sa Cavite area or sa Pilipinas. Good morning sa inyo. Join us sa isang masarap na pananambahan, pagpupuri sa atin pong Panginoon. And we would like to welcome also our mga kapatiran po galing sa Hope Tagaytay, and they will lead us sa atin pong pananambahan ngayong umagang ito. So, let us sing now our first song for the glorification para po an adoration po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Amen. In Psalms 104:33 to 34 says, I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Let my meditation be pleasing to Him. As for me, I shall be glad in the Lord. Let us sing to the Lord with all our heart, with all our soul, with our own mind. Hallelujah. Seems so far away, a million miles or more, it feels today. Haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace with all that's in my heart, I will even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Yes, it is, oh God. Hallelujah. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Oh, thank
Thank God. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, yes Lord, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Yes, Lord, we will sing, Lord. Kahit na anumang circumstances meron kami ngayon, O Diyos. Hallelujah. Let us remain. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Lord, narito kami muli, Panginoon, upang papurihan ka, parangalan ka, dakilain ka, at pasalamatan ka namin, Panginoon. At sa aming pag-uumpisa, Panginoon, samahan mo kami, maging ang aming mga worship team, Panginoon, sa kanilang pag-aawitan. Guide them, Lord, so we can connect easily, Panginoon, sa iyong presence, O God. At as naging speaker namin today, Lord, give him wisdom and instructions, Lord, kung paano niya kami gagabayan at paano namin maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Lord, na maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita mo upang ito'y maging gabay namin at maging aral namin, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Lord, forgive our sins, our trespasses, and our unrighteousness, O Lord. And ang aming mga pagkukulang, Panginoon, patawad, Lord. And now, Lord, I offer and commit this service to you, Lord. Be with us, O Lord, and fill this place with your presence, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. So I'm sure ang bawat isa ay handa, no, na pumunta rito upang ibigay ang pasasalamat, ang pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Amen. So makibasa po kayo sa Psalm 100, 1-5. It says, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." Hallelujah. Woo! Let us come and praise the Lord. Oh yeah. Yeah. Oh.
Make a joyful shout. Make a joyful shout. Hallelujah. We are living to proclaim. We will all sing out to the honor of your name. Let your praises ring as we give you everything. And we make your praises glorious. Make your praises glorious. Make your praises glorious today. Come on, let's come. I've come to praise you. I've come to magnify your name. I've come to worship, to bring a gift of praise. I've come to love you and to bless your holy name. I enter your gates with thanks. I enter your courts with praise. I enter your gates with thanks and your courts with praise. I've come to praise you. I've come to praise you. I've come to magnify your name. I've come to worship, to bring a gift of praise. I've come to love you and to bless your holy name. I enter your gates with thanks. I enter your courts with praise. I enter your gates with thanks and your courts with praise. Hallelujah. Hallelujah. Surely your goodness and love will follow us all the days of our lives, Lord. And we will dwell in your house, O Lord, forever. Lord, your goodness. To you with an open heart, bring a sacrifice of praise. I've seen your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord,
Lord, kahit na anong mangyari sa aming kapaligiran, Lord, you remain faithful. Kahit kami kahit kami, Panginoon, ay unfaithful sa iyo, but you remain faithful to us, O God. Truly, Lord, you alone are holy. Thank you, Lord, for reminding us that we serve a God who is faithful. Even if we are unfaithful to you, but you remain, Lord. Thank you so much. We are here today, Lord. Nakikita mo ang puso ng bawat isa. Lord, bigyan mo kami ng worshipful heart today, na ikaw lamang ang focus, hindi ang aming mga problema, hindi ang aming mga alalahanin, bagkus ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas sa buhay namin ngayon, O Diyos. Be the center of our lives, O God. Thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb, and all have gone forever, and all who will believe will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation
praises of your people, O God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. Come on, church. Yes, Lord. You deserve the glory. You're worthy. You are worthy of it all. Yes, Lord, you're worthy. Come on. Magsambit ka ng papuri sa Panginoon ngayon. Come on, church. Praise Him. Give Him the highest adoration that He deserves. Hallelujah. Yes, Jesus. Glory. Glory. You alone are worthy, Lord. You alone are worthy, oh God. Glory to you, Lord, oh Jesus. Hallelujah. 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 We exalt you, Lord Jesus. In our midst right now, oh God. Lord, kasama ng iyong mga anghel, Panginoon. Oh, we worship you, Lord. For you deserve it, oh God. Hallelujah. We exalt you.
Salamat po worship team sa paglilid us sa pagpupuri at pananambahan. Once again, good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday worship service, and today is the last Sunday of October. Ayan, palapit na ang Pasko. Ayan, so advance Merry Christmas to everyone. Okay, so now we'll proceed with the Word of God. Alam ko po, handang-handa na ang bawat isa na makinig ng salita ng Panginoon. And this time po ay meron po tayong guest speaker. At ako po ay naatasan upang i-introduce to you ang ating tagapagbigay ng mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Many of us naman po ay kilala siya, but for some na hindi pa po, maaaring hindi sila naabutan, nais ko pong ipakilala ang ating magbibigay ng mensahe ngayong umaga. He is a former CCFGC worship team leader, and he was a youth leader din po ng ating sambahan, Cavite City Foursquare. Dating din pong council member, miyembro ng, ano ba yung grupo niyo, Ninong Butch? Three Kings? Ano ba yun? Ang tawag namin sa kasi member sila ng, yung council po ay may 3 hari. Ayan, si Ninong Butch, si Brother Mar, at siya po, yung ating tagapagsalita. Also, na-mention kanina yung 777. Ayan, hindi 6, no? 777 Vision Band. Yung pong itinayo noong, ano bang year ba yun? 90s? 90s ba yun? 80s? Ayan, siya po yung aming band leader na kung saan ay nabuo po ang worship team ng CCFGC. Before that po kasi, para lang medyo maalala lang, especially yung ating mga elders noon, kung naalala nyo po, ang ating drummer lang noon ay si Kuya Willie, di ba? Tapos, minsan si Sister Henriette na tugtog sa piano, minsan hindi. So, wala talagang worship team. So, during the time of our speaker ngayon, ay nabuo po ang ating worship team. Ayan. So, naging UFM president din po siya dito sa Cavite City, Foursquare Church. And siguro years ago po, ay na-transfer po ang kanilang residence sa kanilang family doon po sa Amadeo. So, ilang years din po sila na pabalik-balik every Sunday, pag may practice, nagta-travel po sila from Amadeo to Cavite City just to attend practices, mga activities dito po sa Cavite City Foursquare. But then, yung Foursquare organization po ay nag-decide na since kailangan po ng manggagawa doon po sa Tagaytay Hope Foursquare, ay ang family po nila were sent as CCFGC local missionary po upang mag-lead sa worship team. Yan, ganun din po ang kanilang gagawin, worship team, youth, UFM, UFW, all in one na. Ayan. So currently, he is holding the position as one of the elders of Tagaytay Hope Foursquare Church, the worship team leader pa rin, UFM president pa rin. Ayan. So, currently, he's a businessman, a senior programmer of Microchip, and now we invited him to deliver the Word of God. So, nais ko pong ipakilala sa inyo, and let us all welcome Brother Gilbert Laurel para po sa salita po ng Panginoon. Amen. Thank you, Dang, sa mahabang introduction. So, nakwento nga ni Dang yung ministry. Brother Butch, dito. Nagulat ako. So, hindi kami 3 king. Iko-correct ko yun. Hindi po 3 kings yun. Kasi yung kings, sila yung nag-rule. Hindi kami nag-rule nung council noong time na yun. Kami yung 3 wise men. So, kailangan kasi ni pastor ng gabay. Kaya kasama po yung 3 wise men. So, kidding aside. So, 10 years na kaming nakatira sa Amadeo. So, bigyan ko lang po kayo ng konting testimony at saka ng updates regarding dun sa ano yung gawain natin sa Hope Tagaytay. So, 10 years, tama nga yung pabalik-balik, but talagang yun yung time na talagang kailangan na doon na kami magstay. And then, nalaman namin, Pastora Milet was praying na magkaroon sila ng katwang or makakatulong doon sa kanilang iglesia. So, hindi pa na-perform yung Hope Tagaytay, ina-apply pa lang nila para masama sa ating umbrella, sa ating Church of the Foursquare Gospel. So, natuwa siya
Kasi nung sabi ko kay Arnie, maghanap ka ng church na malapit dyan sa area natin. So nalaman namin nung kay Pastor Alvin na may narinig kami na mag-affiliate at magjo-join ng Foursquare. So sabi namin, let's try yung Hope. Yung Hope. So natuwa si Pastora, and then nung time na yun, nag-struggle kasi sila doon sa kanilang worship na ministry. So nawala yung ibang mga members, and then nung pagdating namin, na-encourage po yung congregation at saka yung mga kabataan, patuloy namin silang tinuruan. So tinrain namin, andun pa rin ako sa WLT, hindi na ako masyado natugtog, pero ginaguide na namin talaga yung mga kabataan. And yung mga anak ko, patuloy na ginagamit. And then, correction kay Dang, dati ako yung UFM president sa Tagaytay, pero si Kuya Rodel na. So, ganun din ang gawain namin ni Arnie, at tulungan si Pastora, i-guide, kasi kami lang apat halos yung Foursquare. Kami mag-asawa, at saka si Pastora, saka si Pastor Joel. The rest of them, walang idea ano Foursquare, ano meron dito. So, in-introduce ano yung mga ministries, departments, at saka kung ano yung ginagawa natin as a Foursquare Church. So nagkaroon ng UFW, mas active. Ganun pa rin, kahit saan tayo pumunta, laging active yung mga UFW. Sa UFM kami, 4 lang kami doon, 4. Foursquare pa rin naman eh. So ako, si Pastor, si Kuya Rodel, at saka si Attorney Willie, yung 84 years old. Tama ba? 84 na? So, 4 kami. So, kaya, nung nakita kami ni Pastor, na-miss ko yung Cavite City, syempre. Nung tinapa ko ni Pastor doon sa birthday ni Tatay Delpin, sabi niya, Brad, kamusta ka? Then, pwede ka pumasyal or mag-speak doon sa church. Hindi ko siya tinanggihan kasi nga, matagal na kaming gusto naming pumasyal dito. So, nakita namin yung opportunity na yon nung pag-invite ni Pastor. Sabi ko, opo, Pastor, walang problema. So, ginrab namin yung opportunity because gusto namin kayong makasama, gusto namin kayong maka-fellowship, at gusto namin maramdaman ulit yung pag-uwi namin dito. Again, dito ako lumaki. Nasabi nga ni Dang, nag-start kami na Sunday School, cadets. So, dito na ako lumaki. Dito na nagkaugat yung pananampalataya natin. So talagang, pagbalik namin dito, masaya kami. Malapit na nga ako umiyak eh. So nakita namin kayo at patuloy na nag-grow sa pamamagitan ni Pastor Alfred. So andito pa rin mga old faces, and then marami mga bago, which is good. And God bless doon sa mga bago at talagang patuloy na dumadalo. And then sa mga datihan na patuloy pa rin na uma-attend, maraming salamat. Talagang kumkilos pa rin si Lord sa atin at dito sa iglesia nito. Amen. Okay. So, andyan na ba yung slides? Itong slides na to was taken nung last month. I mean, yung topic or idea was taken last month nung nagpipreach si Pastora Lorraine dun sa Hope Tagaytay. And she was sharing yung ministry or discipleship or kung paano kumilos or paano pinakita ni Kristo, kung paano talaga yung maging disciple. But while she was talking, may biglang inimpress ang si Lord na kakaibang storya or kakaibang challenge sa pamamagitan ng mga talatang ito. So we will talk about the different perspective kung ano yung nangyari dito sa talatang to. So, ang title ko is Faith Beyond Measure. So, makikita natin bakit kuminsan natatanggap natin, nagkakaroon tayo ng mga problema, pero hindi natin natatagumpayan. Or bakit hindi tayo nakakaalis or nakakakalas doon sa mga challenges na yon. Because we measure our faith depende kung ano yung nararamdaman or nakita at pananaw natin. So, next slide, please. So, bibigyan ko muna kayo ng background regarding the Mark chapter 6. This chapter presents a diverse range of situation and narrative. Yet, in each of them, we will see the transformative power of faith. So, we'll talk about more doon sa pananampalataya.
Makikita natin sa verses 1 to 6, ito po yung mga nangyari. Jesus was rejected. So Jesus was returning to his hometown. He met with skepticism and offense from his own people, leading him to remark on the prophet lack of honor. So doon sa sarili niyang lugar, wala po siyang dignidad. Parang ganun yung dating Hindi siya naniniwala or yung mga tao hindi naniniwala sa kanya. Despite na nakita na nila, naranasan na nila lahat ng mga miracles na pinakita at ginawa ni Kristo nung panahon na yon or nung time na yon, they cannot reconcile na itong karpinterong to or anak ng karpinterong to is the Messiah. Pangalawa, next slide. Sa verses 7 to 13, andito rin makikita yung sending of the apostles. Jesus sent his disciples out in pairs, granting them authority over unclean spirit. He instructed them to rely on this hospitality of those they visit, bringing peace to the houses that welcome them and shaking the dust of their feet against those that don't. So dalawa na yung nakita natin na nangyari dito sa chapter nito. And also, next slide, nangyari din yung beheading, tinanggalan or pinutulan ng ulo si John the Baptist. So nangyari din po dito yan. So dahil takot na takot si King Herod, dahil sa sobrang kasikatan ni Kristo, at dahil sa reckless or carelessness na promise niya, napugutan po ng ulo si John the Baptist. Ito po yung katangahan ni Herod. Okay, next. Also, dito rin makikita yung feeding of the 5,000. We will concentrate later on these verses. Alam na po natin to. Sa Sunday school, tinuturo din yan. So, sa SKC, tinuturo din yan. And then, pagdating sa mga Bible studies, sikat na sikat po itong mga kwentong ito. Next slide. Next. Yun na ba yun? Meron pa isa. Baba. Konti, please. Oops. Hindi. Balik. 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 Isa pa. Sorry. Kulang. May nangyari din po doon sa verses 45 to 56. Jesus walks on the water. So, after feeding the 5,000, buong chapter to binibigyan ko lang kayo ng background. So, doon lumakad si Kristo. Dahil, alam niyo yung story na nagkaroon ng bagyo, andun yung mga disciples, so pinuntahan niya. Next. Okay. Laging nababanggit itong Sea of Galilee dito. Andun din sa mga event nito, laging dinadaanan to. Ano bang significance nitong Sea of Galilee? The Sea of Galilee is the Israel's largest freshwater lake. Its primary source of drinking water and fish for Israel, as well as popular area for recreation and tourism. In short, itong Sea of Galilee, daungan, maaring andito yung trade. So, ibig sabihin, tingnan nyo maunlad tong lugar na to. Kasi andun lahat ng mga resources nito. Kaya ako sinama to, kaya ako binanggit nito, makikita natin kung paano nag-iiba yung pananaw or perspektibo natin sa paglilingkod at sa pagsunod kay Kristo. Kaya ako sinama po ito. Alright? Thank you. Let's read Mark chapter 6, verses 30 to 44. So verse 30, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. 31. Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourself to a quiet place and get some rest." 32. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. But many who saw them living recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. When Jesus landed and saw the large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd.
So he began teaching them many things. 35. By this time it was late in the day. So his disciples came to him. This is a remote place, they said, and it is already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered, You gave them something to eat. They said to him, That will take more than half a year of wages. Are we to go to spend that much on bread and give it to them to eat? 38. How many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out, they said 5 and 2 fish. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and fifties. Taking the 5 loaves and 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of men who had eaten was 5,000. So let's dig in dito sa mga talatang ito. Our goal or my goal is open up yung perspective or point of view ng mga characters dito sa binasa natin. Yung isang storya na binigay ko na sa inyo, alam na natin yung background, that this was challenging verses para makita natin ano yung totoong discipleship kung paano tinuro ni Kristo. But this time, let's look for other perspective. Jesus knew the importance of hard work better than anyone. Alam na natin to. He said, I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. So binigay ni Kristo yan sa John 9:4. So pag pinag-usapan natin yung gawa, wala na pong hihigit pa kay Kristo. Kaya alam niya mismo at alam niya pagpahalagahan yung mga ginagawa natin. Alright? Sa verses 30 to 34, makikita po natin yung point of view ng mga karakter nito. Unang-una, yung disciples. So in the disciples' mind, everything is just a work, job, or chore. So para sa kanila, gawa lang to. Kaya nung time na nagre-report sila, anong ginawa nila nung mga lumipas na panahon, nung sa earlier verses, sinugo sila ni Kristo na para mag-minister, di ba? Pero nung time na to, nag-report sila kay Kristo. Kasi nga dahil nung early days ng ministry nila, maaring hindi pa nila nauunawaan ng husto yung pagkatawag nila. Kaya para sa kanila, again, I'm talking about yung point of view. Sa tingin ko, hindi pa nila naunawaan, kaya para sa kanila, trabaho lang to, sige na, pastor, ito na yung ginawa ko. Parang, kunyari ngayon, mag-report ako kay pastor, ganito po, pastor. Kasi nga dahil para sa akin, trabaho lang yun, parang mabigat or parang napipilitan or parang kulang. So nakita ni Kristo na pagod si Midel sa pagde-decorate dito or si Maynard pagod na pagod sa pagtuturo ng WLT. Parang ganon. So I'm not saying na maling-mali po yun. No. Alam ni Kristo at naunawaan niyang yung mga ginagawa natin. Kaya yung perspective ni Jesus Christ, Jesus understood and know their labor. Everything are not taken for granted. Huwag kayong mag-alala. CCFGC leaders, hindi taken for granted lahat ng ginawa natin since the beginning hanggang ngayon. Huwag kayong mag-alala. The Lord knows it. Lahat yung ginagawa nyo is para sa Kanya. Amen? Kasi kung minsan, balik naman ako sa mga congregation para sa inyo. Talagang darating yung time na araw-araw, not araw-araw, every Sunday, maybe you felt something na, Sunday na naman. Ganun lang naman yun. Mag-worship, magkakantahan, uupo kami, makikinig kami kay pastor, merong tithes and offering, may announcement, minsan may special number, minsan may ganito.
And then paulit-ulit. And then sasabihin nyo, nakakasawa, nakakapagod. Meron bang ganun kuminsan? No, amen? Amen. Nakakapagod. Lalo na doon sa mga manggagawa ng Panginoon. Especially kila pastor. Hindi po biro yung maging pastor at magpastol ng iglesia at ng mga congregation. So hindi po mahirap yung kaya po hindi lahat ng tao ay tinawag para maging pastor. Dumadaan din po sila sa ganitong mga challenges na napapagod, of course. Lalo na tayong mga congregation na talagang darating yung time na mararamdamdan natin yun. Pero huwag kayong mag-alala. You will only find rest in Jesus. Andun makikita natin sa Bible, mismo si Kristo nagyakag sa kanila. Halika kayo, magpahinga tayo. So, you will only find rest in Jesus, not rest in peace. Magkaiba po yun, ha? Ewan ko ba ba't nagamit sa patay, pagpatay na yung pastor, yung rest in peace? Di ba? Dapat rest and eternal peace. Kasi eternal na, andun na sa langit. Pero pag nandito tayo, we can also use rest in peace, Brad. Kasi pag narinig na, ha? Teka muna, buhay pa ako, Brad, ha? Pero hindi, totoo po, ang tunay na kapahingahan at kapayapaan ay na kay Kristo lang. Yun talaga yun yung point natin dito. Amen? Okay, next slide please. Okay, we'll go to my second point. Don't worry, mabilis lang akong mag-preach. Saglit lang to, kaya matutuwa kayo, hindi kayo mapapagod at hindi kayo magugutom. The multitude saw na umalis sila noong time na yon, di ba? Pero marami nakakakilala sa kanila. Inutakan sila ng crowd, ng multitude. Kumilos sila, gumawa sila ng paraan, umikot, at nahampan nila si Kristo at saka yung mga disciple noong time na yon. Pero, iba yung perspektibo ni Kristo at ng disciples again at saka ng crowd. So, titingnan natin dito. Ulit. So, the point of view of the disciple, again, the crowd was extra work. Dagdag trabaho na naman to. Isipin mo, sabi ni Lord, sabi ni Pastor, mag-retreat tayo, tapos magpapahinga, tapos pupunta tayo, tatawagan tayo ng mga members, may problema daw, bumalik daw tayo sa church, mayroon nagkakagulo dito. Parang gano'n, kinukwento ko lang. So ito yung nangyari doon sa mga disciple. Sabi, ano ba naman ito? Kung kailan nagpapahinga kami, ito na naman to mga crowds and multitude na to. So for them, ang nakita nila, ito, dagdag trabaho, ito, istorbo to. So, yun. The multitude or yung crowd, maybe are looking for answers and maybe they want to experience things that they never experienced before. Bakit? Isipin mo, nag-effort nga sila. Nasundan sila eh. Nakita nila, niwanan sila, pero nag-effort sila. Dito ko bibigyan ng diin kasi dito nag-dwell ng gusto yung mensahe sa akin. Kasi mas maraming nabuksan sa akin nung nakita ko tong point of view na to. Dalawang klase ng tao yung makikita natin nung time na yon, nung crowd na yon. Yung mga tao na nag-effort na sumunod kay Kristo at hinanap si Kristo. At meron din, of course, hindi lang nakasulat dyan, may mga naiwan dun. Bakit? Isipin mo, magta-travel sila ng malayo, mapapagod sila, magugutom sila, magagastusan sila. Yung kabilang grupo, huwag na tayong doon, mapapagod lang tayo, gagastos lang tayo, and dito na lahat ng pangangailangan natin. Kaya nabanggit ko kanina sa inyo, ano meron doon sa area na yun, at including the Sea of Galilee. Andun lahat ng kabuhayan nila, at baka may businesses pa sila, huwag na tayo. Sunday ngayon. Malakas ang negosyo ngayon, mas marami tao ngayon. Kesa pa sumunod ka dyan na pumunta ka at mag-church tayo. Dito na lang tayo, magnegosyo tayo, siguradong kikita tayo. Ito yung point of view or ito yung perspektibo ng dalawang grupo ng taong to. Pero mas tignan natin yung mga grupo na sumunod. Siyempre, bumalik din yung tanong sa akin. Alam na ni Lord na naandun yung crowd at alam ni Lord lahat ng pangangailangan nila,
Pero, bakit niya hinayaan na umalis pa sila, tumungo doon sa ibang lugar, at hinayaan pa niya yung mga tao na mag-travel at maghirap? Yan yung tinanong ko eh. So, ganyan din yung mga questions natin. Maari, pag may mga bagyo, pag may sakuna, pag may trahedya, bakit naman, Lord, na hinayaan mo pa na mangyari ito? Bakit kaya, Lord, na hinayaan mo na mamatay ito bago ang lahat? Alam din natin na He is a God na alam niya lahat ng nangyari. Tinanong ko yan, nung habang nagpipreach si Pastora. Pero sa sarili ko lang, o nga no, bakit nga ba? So makikita natin dito, yung point of view ng tao na pag ang tiningnan mo, kung ano yung meron ka ngayon at ano yung kung saan ka kampante at komportable, hindi natin talaga makikita ang kasagutan at hindi talaga natin makikita kung ano yung talagang para sa atin. Unlike yung mga taong iniwan lahat ito, sumunod sila kay Kristo, di ba sinabi rin sa verses na nagkaroon ng compassion si Kristo sa kanila at tinuruan sila ng maraming bagay. So lahat ng questions nila, lahat ng question ko, masasagot, may bibigay. Di ba? Kung hindi ka sumunod, kung hindi sila nag-follow doon, I think until now, nandun pa rin yung questions or hindi pa rin na naibibigay sa kanila. Then ang perspective or point of view ni Kristo, naunawaan niya. Yun nga, Jesus was moved with compassion. Kaya tinuruan at tinulungan, ibinigay niya at nasagot lahat ng mga katanungan ng mga taong na umattend o sumunod sa kanila. Alright? Next slide. Next slide, please. Okay. Point number 3. Ito na po ngayon yung hapon na or maghahapunan na siguro yung oras na to na sinabi ng mga disciples na, Lord, ano ba sa Tagalog yun? Pauwiin or another, itaboy. Itaboy na natin yung mga multitude kasi gabing-gabi na, hayaan mo silang makahanap ng mga lugar na mabibilan ng pagkain para sa kanila. So, ito na yung time na yon. Diba? Kasi nga, ang point of view ng mga disciples, ito, binanggit dito. The disciples only see what they think they can do. If it's beyond their understanding or capability and resources, they were hindered. So, hindi nauunawaan talaga ng mga disciples yung sitwasyon na kasama nila si Kristo. Isipin nyo, matagal nilang kasama si Kristo, nakita nila lahat ng mga miracles and signs and wonder with Him, pero ganito pa rin sila mag-isip. Again, sabi ko sa inyo na this was yung early times pa nila na ministry nila. Lord, taboy na natin yan. Again, kanina, dagdag trabaho sa akin yan. And then, ang dami nito, papakainin natin. Wala tayong resources. Di ba, kinwestiyon pa, papakainin natin yan, hindi mo ba alam ang magkano halaga niyan pag binili natin? So, yun yung tinatanong at binabalik pinala kay Kristo. But, ito yung magandang point of view ni Kristo or ng Diyos. God always sees every opportunity even if it's impossible with man. So nakita ni Kristo yung opportunity na ito. Kaya sinabi niya, sige maghanap kayo kung ano meron. Well, hindi naman niya hinihingi. Walang sinabi doon na Maynard or Pastor Alfred, papakainin natin ito, maghanap ka ng kwarta. Wala naman sinabing ganun, di ba? Ang hinihingi ng Diyos, kung ano lang yung meron tayo. Okay, let's go deeper. Ngunit, sumunod naman yung mga disciple. Ito yung maganda.
At ito po yung natutunan ko dito. Nag-ikot sila. Doon nila ginamit yung convincing power nila na sa lahat ng mga tao doon nang nagharap sila o gumawa sila ng paraan para makakuha kung ano meron. Ano ang pagbalik nila, meron daw 5 loaves at 2 isda, 2 galunggong. Inisip ko rin na, ano kaya sinabi nila nung time na yon? Kunyari, nilapitan ko si Brother Delpin. Brother Delpin, may problema tayo. Ang dami nating members ngayon na di pa natin mapapawis. Wala tayong papakain. Ano ba meron ka dyan? Siguro maaaring ganun. So maaaring binigay ni Brother Delpin kasi naisip niya na gusto kong makatulong. Maaaring sa iba naman, Brad, ano yung meron ka dyan na may tutulong or may bibigay natin kay Master, which is si Lord, noong time na yon. Maaaring ibinigay nila. Pero maaaring iba, wala talaga may ibibigay. So kaya yun lang yung nakolekta. Ang point ko po dito is, when we serve God, or when we serve or make our ministry, meron po talagang ilalabas po tayo doon. Kahit na anong mangyari. Pero, hindi hinihingi ni Kristo o ng Diyos sa inyo yung ano yung wala sa inyo. Ang hinihingi niya sa atin is ano yung meron lang kayo. Ano yung may bibigay nyo. Kaya, the miracle starts kung ano yung meron tayo. Kasi papunta na tayo dito sa sa miracle na ginawa ni Kristo eh. Di niya hinihingi kung ano yung wala sa atin. Konti lang ang hinihingi ni Kristo. Ano yung konting yon? Ano daw? Konting pananampalataya. Kaya nabanggit din, di ba? Kahit gatiting na munggo or kasi laki na mustasa ang iyong pananampalataya, ano daw yon? That faith will move mountains. So sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay ng crowd na, sige, ibibigay ko yung pagkain. So pamamagitan na yon, napakain po silang lahat, di ba? At higit pa doon, sumobra-sobra pa yung tinapay at isda. Hindi ba kamangha-mangha yung ganong bagay? Next slide. Ito yung tatlong question ko. Do you believe in miracle? Do you still experience miracle today? Have you seen signs and wonders in your life? Yan yung mga tanong dapat natin tanungin sa mga sarili natin. May babasahin ako. Sa Psalms chapter 77 verse 14. You are the God who performs miracles. You display your power among the people. This is a powerful truth which stands by its own. So ano daw sabi nun? Pakitingin nga yung sa tabi nyo, yung sa likod ninyo. So nakita nyo na ba? Pakisabi sa kanila, sa mga katabi nyo sa likod, you are a miracle from God. If you never sees any signs and wonder, lingon ulit sa kabila. Sa kanan. Pakisabi ulit, you are the signs and wonder from God. Again, tatanungin ko, do you believe in miracle? Yes, because you, me, tayo, we are His miracle. Amen? Sinabi, mag-e-end ako dito as a Foursquare. Sabi sa
Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. The same God, nung nasa chapter 6 ng Mark, is the same God we are serving today. The same God was rejected by His own people is the same God we are serving today. The same God na lumakad sa tubig, this is the same God we serve today. Kung kahit na anumang sitwasyon meron tayo ngayon, the same na na-experience ng mga disciples nung nandun sila sa gitna ng dagat, maraming malakas na hangin, matataas na alon, hindi po sila nagpatinag doon. So, tumutok sila kay Kristo. So, ganun po ang challenge ko rin sa inyo na wag po tayong mawalan ng focus sa ating Diyos. So, ipakita natin sa ating mga kasama na we still love God and we still believe na gagawa at kikilos ang Diyos natin sa iglesyang ito, and especially sa mga buhay natin. Amen. And He is still God. Kahit na anong mangyari, hindi po magbabago yon. He is still God. Kaya tinatawag ko po yung mga kasama ko, let's all stand. May aawitin po tayo and then this will be our prayer. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. You, still God, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos din namin ngayon, Panginoon. Hallelujah. Minsan sa buhay natin, meron tayong mga circumstances, meron tayong sitwasyon na parang nasa-shaken, na parang kina-question natin ang Panginoon, Lord, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Kapatid, ngayong araw na ito ang araw na may kasagutan ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Magtiwala lang tayo sa puso ng Panginoon. Nations have been shaken when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking. You still reign and you're still God. And when it feels all hope has faded, the heavy questions hit so hard. And though my soul may feel forsaken, but you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story. You still reign and you're still God.
100, it says, know that the Lord Himself is God. Know that it is He who has made us. Know that we did not make ourselves. Know that we are His people. Know that we are sheep of His pasture. Our God is a God of all seasons. Whatever happened, despite of all things that happens in our lives, we remain God. He remains God who sits on the throne. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He will never change. Yes. Hallelujah. And when my enemies surround me, I'll trust the victory of this cross. Hallelujah. And fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. You are good and you are faithful. Yes, you are. You have been from the start. You're working for your glory. 'Cause you still reign and you're still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story, that you still reign and you're still God. One truth story, yes, Lord. You still reign and still God. Hallelujah. 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 Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo muna. Praise the Lord. Hallelujah. God is good, amen? Hallelujah. So salamat po sa Panginoon. Reunion po ito ngayon sa mga katropa. No? Salamat po sa Panginoon. God is working miracle po para po sa ating mga buhay. Amen? And He is doing well po sa Cavite City Foursquare Gospel Church. Now, atin po silang ulit patayuin yung atin pong bisita. Pero totoo, di naman po sila bisita. Actually, natili silang member ng ating church because they are ascending missionaries. Ang tawag po sa kanila ay mga laymen missionaries. No, actually, tayo po ang pinakaunang simbahan sa Foursquare na nagkaroon ng laymen missionaries. And ito po ay nag-udyok sa atin when there is a need. Of course, ako po kasi yung superintendent sa Blue Division. And ako din po yung nag-asikaso dyan sa Hope Tagaytay. No, we are discussing with Pastora Milit for 2 times. No? Nung una, hesitant siya, but I give him a decision na, I lead her, sabi ko sa kanya, if you want to become an independent church, you can do it. I believe that you are a good founder kasi napakaganda ng iyong motive at you have a good belief, yung doctrine, okay? But question ko siya, at your age of 62, can you still manage the big organization that you are planning? Di kaya mabuwag lang yan after how many years? And sabi ko sa kanya, the second one is you can affiliate the Foursquare, then you trust us, no? Kung paano ka namin matulungan na mabuo. Kasi ilang beses na siya nag-affiliate at hindi, lagi po siyang imbis na lumago, nahahati. And that is
tama na sila, Brother Gil, ay pupunta po sila ng, nag-decide na po silang lumipat na po sa, lalo Armageddon palagi sa Noveleta, can you imagine that kung anong oras sila, alas 4 sila, alis siguro sa And it was the decision, we talked with Pastor Hamilet na they need to have a name. Kailangan sila. Kasi hindi po sila pwede mag-ministry doon nang bigla na lang silang magiging council, maging leader. No? Kasi kakapasok lang nila. And praise the Lord, God give us wisdom, mga leaders. Actually, di po sila pinapangalanan lang po ng ating church as laymen or local missionaries, kundi ito po talaga i-approve po ng ating district. This is the first time I call on Brother Gilbert and Sister Arnie. So, pati na po yung kasama na po yung buong family. I will pray for them. Actually, this is the first time talaga na magkaroon tayo ng mga local missionaries. Actually, bro, kayo, nagiging blessing kayo noon sa Cavite City Foursquare Gospel Church. At patuloy kayo naging blessing ngayon. Hindi lang sa Cavite City Foursquare Gospel Church, kundi pati din sa mga iba pa mga churches. Hindi lang po sila, no? They are growing here dito po sa Cavite City. Hindi po sila naging perfect na maging member o maging leader. Siguro iba sa inyo mayroon kayong masasabi. But it's part of their growth as they move forward. In fact, iba po sa kanila, wala na po dito. Si Pastor Adang ay licensed pastor na po yan. No? He's our assistant pastor. Yung magaling sumayaw kapag nag-bass dito, nakita niyo pa ba? Wala na, no? Si Brother Eric. Pastor na po siya ng Tres Crosses. And kami po, siyempre malungkot kami na mawala kayo dito sa Cavite City. But masaya kami kapag nakita namin kayo that you are growing doon sa ibang churches. And this is our prayer. That is the work of the church, that we can work together and you allow yourselves to be used in the ministry. Kaya bro, salamat sa iyong buhay that you go to the highest level. No? Hindi niya kailangan ng license para mag-pastor actually. To be used by the Lord. Kasi nga, medyo matrabaho talaga mag-aral. No? So, can I ask if, si Sister Edra, Sis Adjon na lang. Sis Adjon na lang. Ibigay na natin yung ating, di namin kaya bro yung talent fee sa iyong professional. No? Pero ito talaga, ito yung aming token of appreciation sa iyong family. Dito ka na magbigayan. Ayan. So marami pong salamat. Can you extend your hand para po sa kanila? Thank you, Brother Gilbert, once again, Sis Arnie, and ito mayroong additional na bibista. Here, let us pray. Thank you, dear Lord, sa buhay po ni Brother Gil, kay Sister Arnie, sa mga bata, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanila pong buhay, na ikaw po ang Diyos na nag-extend, Panginoon, ng kanila pong territory. Nakita, Panginoon, ang kanilang buhay since the beginning and how faithful you are, how you multiply their bounties, how you enlarge their territories, O God, their boundaries, O God. Marami pong salamat, Panginoon. Everything that they have achieved, Lord, it's because of that you are faithful, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. At salamat po, Panginoon, that, Lord, throughout the years, O God, Lord, of sacrifices, Panginoon, throughout the years of service, Panginoon, say, Lord, they move to the higher responsibilities, Panginoon, and opportunities, Panginoon, na mapaglingkuran ka sa kanila pong mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, na ikaw ang patuloy nag-extend sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na patuloy nag-anoint sa kanila para magamit, Panginoon, sa mga ministeryo, Panginoon, na yung gawain. Lord, they are a blessing of the Foursquare family. They are a blessing, Lord, Panginoon, sa Cavite City Foursquare Gospel Church. Now, Lord, I declare your blessing, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na mag-ingat sa kanila pong pag-travel, sa kanila po, Panginoong araw-araw na magtatrabaho. Salamat, Panginoon, that you will continue to enlarge their territory in the mighty name of Jesus. That, Lord, the blessing that they receive, Lord, will also, Lord, flowed, Panginoon, sa kanila pong mga anak. Marami pong salamat at this service that they have, Lord, that they are rendered, Panginoon, para sa iyo, will also be followed, Panginoon, sa kanila pong mga anak.
hanggang sa kanila po mga descendants pa sa susunod pa na henerasyon, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, na ikaw po ang Diyos na nakakita ng puso, na mayroon pong puso, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Glorify your holy name, Lord, to their lives. I declare blessing and I declare, Panginoon, good health sa kanila po, Panginoon, that there is no power against thee that can destroy them, Lord. But Lord, I pray that by the blood of Jesus and your holy angels, Lord, will continue to protect thee. In Jesus' name, amen. God bless you po. Bro, salamat. Amen, salamat. Ito po, yung aming mga... Sige po, God bless po. Okay mo tawagan si Kuya Mark. Isa pong malakas po na palakpak para malungkot kayo. Ayan, praise the Lord. Praise God. Thank you po, Pastor. Thank you po sa Laurel family. Ayan, nice to see you back here. So naalala ko, at dati kong crush yung anak ni Kuya Gil si Sai. Joke lang. So ngayon po, dadako na tayo sa sa tithes and offering. Ayan. So sobrang, feeling ko hindi ko na kailangan mag-challenge, hindi ko na kailangan mag-encourage kasi sobrang ganda na nung na-share sa atin ni Brother Gilbert kanina umaga. And just to add, di ba, parang whenever naririnig natin or naririnig ko yung story or napag-uusapan yung story ng feeding of the 5,000, meron dalawang bagay na nakaka-amaze sa akin whenever na-discuss yung topic na yun. And isa, syempre, yung miracle ni Christ kung saan nakita natin na walang limit kasi 5 loaves, 2 fish, na kaya niyang gamitin yung mga bagay, kahit tingin natin kulang, kaya niyang gawing sobra-sobra pa. Amen? Diba? Pangalawa, yung nabanggit din ni Brother Gilbert, yung puso ng taong nagbigay ng 5 loaves and 2 fish. Imagine mo, kung mababasa niyo yung setting kung saan nangyari yung lugar na yun, it was a desolate place. Kumbaga, in Tagalog, nasa gitna ng kawalan. Siguro, during back sa panahon na yun, wala pa namang jeep, wala namang bus, wala namang angkas na pwede mong sakyan para makapunta ka kagad dun sa pinakamalapit na bayan, di ba? And imagine, kung maglalakad sila ng sobrang tagal, mapapagod sila sa biyahe, pagod na sila doon nung nakikinig sila kay Christ, gutom na sila, and then maglalakad pa sila sobrang layo para lang makakain, mapunan yung gutom nila. And kung meron kang 5 loaves or tsaka 2 fish, parang human nature natin na hindi ko ibibigay yun, ipe-preserve ko yung sarili ko parang for my survival diba? Parang pag tinanong ka, meron ka ba pagkain dyan? Wala. Kahit meron ako kahit meron ako, hindi ko bibigay diba? Parang pag maghahanap ng pagkain para doon sa 5,000, imagine, kahit ikaw yung may-ari ng 5 loaves, tapos hihingin sa'yo yun, pwede bang, gamitin natin yung 5 loaves para mapakain yung 5,000? Ikaw din magkakaroon ka ng doubts Ikaw din magdududa ka na parang, kasyo ba to? Parang kahit amoy-amoyin nga namin, mauubos pa to kahit amoy-amoyin lang namin And then for them to give out the food out of their faith, 'di ba? Wala na willingly, 'di ba? Parang wholeheartedly kasi kaya ako nasabing willingly, binigay nila lahat Parang pwede naman sila magtira, pwede ba tumawad 4 loaves na lang, akin na lang isa, 'di ba? Para di ako magutom. Pero binigay nila yung 5, binigay nila yung 2 fish. Na minsan kasi tumatawad tayo, may mga times na tumatawad tayo kay Lord na pwede ba Lord, next time na lang, kunwari sa pagbibigay, pwede ba next time na lang Lord, pwede ba 5% lang, di ba? But with this story, di ba, napapaalala sa atin na kung sino yung pinagbibigyan natin, pinapaalala sa atin kung sino yung nanghihingi sa atin, kung sino yung nag-a-ask sa atin na magbigay. Kasi yung laman ng ref natin, laman ng wallet, laman ng, thank you ma. Palakpakan naman natin si mama Woo! Yung laman ng wallet natin, ng bank account natin, nauubos yan may limit Yung credit card nyo may credit limit Pero kapag in-offer natin yung resources natin, in-offer natin yung buhay natin, in-offer natin yung energy and time natin para kay Lord, di ba? Walang limit. Di ba, ang iningi lang naman sa atin ni Lord, wala namang fixed amount di ba? Kung ano yung kaya natin ibigay, kung kaya natin ibigay na may puso, na may willingly, na cheerfully, di ba? Nagagalak na si Lord doon. Imagine, galing lamang sa 5 pirasong tinapay at 2 isda, napakain na nila yung buong 5,000 na crowd.
And hindi lang sakto eh. Sobra-sobra pa. May 12 baskets pa na leftover. Kaya today, yung challenge sa atin, again, is to give. Iba-iba man yung kalagayan natin ngayon, yung iba sa atin siguro may naapektuhan nung nagdaang bagyo. Pero this is just a reminder that God doesn't look sa amount na binibigay natin. Magbigay tayo based sa ating kakayahan, based sa puso natin na may galak at saya sa pagbibigay sa Panginoon. So, yung basket po natin sa gitna, ito po yung for our tithes and offering. Yung sa gitna po, ay ito po yung ating special offering para po sa project ng UFM, yung kubo ni Kuya. Ito po ay binibigay nila for various special and urgent needs sa mga pastor natin, like sa education nila, sa health, family needs, and calamity accidents. So ito po yung project ng mga katatayan natin para patuloy na suportahan yung ating mga pastor sa kanilang ministry. So yun po, be excited na po tayo and tayo na po tayo. Prepare po natin ating yung tithes and offering and let us pray for everyone. Let us pray. Father God, we thank you. Thank you, Lord, for who you are, Panginoon. Thank you, Lord, na sa kakulangan namin, Lord, ikaw po yung nagpupuno. Thank you, Lord, for we have this opportunity this morning, O God, to give back to you, Lord, to show our love, to show our faithfulness to you, Lord, and show how we value, Lord, you, Lord, prioritize you in our lives. And Lord, as we give, please correct our hearts, correct our minds, Panginoon. Na makita nyo sa amin, Lord, yung puso na may cheerful, na may willing heart, Lord, na magbigay, na may saya, Lord, sa pagbibigay. And may you find this, Lord, yung aming mga tithes and offering, yung aming mga pagbibigay as a sweet aroma of worship with our finances, Panginoon. Lord, thank you for your love. Thank you for your faithfulness and goodness in our life. Tunay kang tapat at mabuti sa amin, Panginoon. Bless each and every heart, bless in each and every hands na magbibigay, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, Lord, lahat ng ginagawa ng kanilang mga kamay, lahat ng kanilang businesses, ng kanilang work, kanilang mga endeavors. May there be healing, may there be breakthrough, may there be expansion of their territories, Panginoon. Remove all the fears, doubts, and anxiety, Lord, for the future in our hearts, Panginoon. At patuloy niyo kaming bigyan, Lord, at turuan, Lord, na ng financial discipline, Lord, na kayo lagi ang inuuna namin, Lord. Na sa lahat ng ma-receive namin na magiging blessings sa amin, Lord, kayo po yung uunahin namin, Lord, at kayo po yung nasa topmost na priority na aming mga pag-iisip. Lord, maraming salamat. Patuloy yung pagpalain ng lahat ng tao dito. We thank you, Lord, and we give you back all the praises, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. So good, Lord. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Throw your hands in the air, singing you are good. All the time, yeah, all the time. You are good, yeah, you are good. All the time, all the time. You are good. Say it again, say you are good. All the time. This upcoming week, let's embrace the joy of being in God's presence and stay committed to our daily church activities. Don't forget to save the date for next Sunday worship at CCFGC, starting promptly at 9 a.m. It's a wonderful chance for the entire family to come together, wake up early, and dress in their best attire. Let's gather together for worship, prayer, and receiving God's word. If you are unable to attend the face-to-face worship service due to work or other commitments, you can still be a part of the service by tuning in to the live stream on the CCFGC Facebook page. This way, you can join in the worship and stay connected with the church community even from a distance. If you miss our on-site or online service, join our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC Facebook page, making it easy for you to catch up for our worship service. We want to pray with you in agreement and celebrate your victories. Join us for our midweek service on Wednesday at 7 p.m. in the sanctuary, where we will come together as a community for corporate praying. This gathering reflects the unity and devotion to prayer that we see in Acts chapter 2, verse 42, where the early church gathered to pray together. Share your prayer request with our CCFGC Family GC beforehand to support and uplift one another in prayer.
We also invite those available on Saturday to join us for Dawn Watch Prayer at 5 a.m. Let's gather and witness the captivating sunrise while uniting in prayer, expressing our gratitude and awe for the wonders of the world around us. It's a special opportunity to appreciate and connect with the splendor of God's creation. Jesus loves the children, and so do we. Bring your kids with you and let them join our Sunday school class located on the ground floor. Our class offers an exciting and interactive lessons that includes engaging arts and crafts activities. It's a wonderful opportunity for them to learn, have fun, and grow in their faith. Our dedicated Sunday school workers are excited to meet them. Calling all the teenagers out there, the CCFY squad is here to support you. Join us every Thursday for our online fellowship by Discord. It's a fantastic chance to connect with peers who share your beliefs and grow closer to God. Approach our friendly squad leaders for more info. And don't miss out on this opportunity to join the CCFY squad. Every third Sunday of the month, we have the face-to-face fellowship for UFM, the gentlemen of our congregation, UFW, the lovely ladies here at CCFGC, and SKC, the little light bearers of our community. Stay a bit longer after the service and find inspiration in the discussion designed for UFM, UFW, and SKC respectively. And of course, we will not let the young ones be left behind. CCFY Fellowship is scheduled every fourth Sunday of the month. That's all for this week. Stay connected in all our activities. Let us all go wider this year. Have a great week and God bless us all. Blessed morning po sa bawat isa. Bago po tayo dumako sa ating additional announcement, syempre welcome back po muna natin ang ating kapatiran na si Brother Butch and Sister Echit Ferma. Yan. Welcome back po sa inyo. And syempre po sa Laurel family na muling nagbalik na pinag-pray po ni Pastor kanina. And for additional announcement, later po, meron pong CCFY Ministry Training, Final Recital, and Graduation. Ayan. So, 2:00 po ito. And welcome po ang lahat na manood at i-judge po ang mga magpa-final recital. And ayun, welcome po kayo lahat na manood po sa amin. And next po, Wapter Baptism, scheduled po siya ngayong November. So approach nyo na lang po ating mga magagandang ushers ng ating church and of course ang ating church secretary na si Sister Edra kapag nais nyo pong magpabaptize. And life group session po para po sa UFW, UFM, and FY. So approach nyo lang po yung mga life group leaders nyo for your session today. And since ilang tulog na lang po, magno-November na, ayan. So, mayroon po ipa-play na video na para po i-acknowledge lahat ng mga celebrants, birthday celebrants, at mga wedding anniversary celebrators. And after po nun, ipag-pray po siya ng ating pastoral. So, yun lamang po and God bless us. Hi, I'm Pastor William Gagis, the Christian. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray. Happy birthday. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
mga brethren na nagse-celebrate ng kanilang birthdays for the month of November. At hindi po updated kasi yung list natin. If ever po na kayo rin po ay nagse-celebrate ng inyong anniversary this November at birthday, nire-request po namin din kayo na tumayo ngayong umagang ito. So lahat po ng celebrators for the month of November, please rise up po kung saan man kayo nakaupo ngayon. Tayo lang po kayo and we are going to pray for you. Sige po, hindi namin kayo papuntahin sa harapan. Lahat lang po ay tatayo kung saan kayo nakaupo ngayon. Sige po, inihiling ko po ang lahat na tayo po ay manalangin as we pray and acknowledge the birthday celebrators and wedding anniversary celebrators for the month of November. Let us pray. Father God, kami po, Lord, ay nagagather ngayong umagang ito also to celebrate, Lord, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na nagsiselebrate din, Lord, ng kanilang birthday and wedding anniversaries for the month of November, Panginoon. We thank you, Father, for the blessings, Panginoon, that you have bestowed upon them, O God, over the years, Panginoon. And as they mark, O Lord, another year of life and another year ng kanilang anniversary, Panginoon, as husband and wife. We pray, Lord, for your continued guidance, Panginoon. We pray, O God, for continued protection upon them and abundant grace, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Grant them, O Lord, wisdom, Panginoon, and grant them, Lord, strength, O God, that lahat, Panginoon, ng mga challenges, Panginoon, na kakaharapin nila, Panginoon, this year and this coming year, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, na kaagapay kanila. And we pray, Lord, na isurround mo din po sila, Panginoon, ng inyong pagmamahal. Surround them, Lord, with joy and peace, Panginoon, sa kanilang puso, that may their life, O God, also be testament of your goodness, Panginoon. And Lord, bless all the endeavors, Panginoon, na mayroon sila, Panginoon, both personal and professional, Lord. Maaring sila po ay may mga business, may mga trabaho, Panginoon. Lord, bless all their endeavors and bless the work of their hands, Panginoon. And we also pray, Panginoon, sa mga estudyante, Panginoon, mga nag-aaral pa, Panginoon. We pray, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan, Panginoon. And may they continue, O Lord, to grow in faith, Lord. May they continue, Lord, to grow in love and service, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Lord, fill their hearts, Lord, with gratitude, Panginoon, and with love and hope, Panginoon, that knowing, Lord, may mga plano ka sa buhay nila bilang mga anak, Panginoon. Salamat po, O Diyos, pinagkakatiwala po namin ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Thank you, God. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. And bago po tayo i-close sa panalangin ni Pastor Alfred, we will be singing song again para sa papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. We'll be requesting again the worship team from Tagaytay Hope to lead us sa ating closing song. Tayo po tayong lahat. Praise God. Amen. Are we blessed this morning? Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Truly our God is good. Amen. So lalabas tayo sa lugar na ito na bitbit natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Woo! Hallelujah!
Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan po ng aming panambahan. Lord, dalangin po namin at yataga po namin, Panginoon, ang lahat po ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo sa umaga pong ito, Panginoon. Marami pong salamat sa kagalingan, marami pong salamat, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na mag-iingat sa amin sa linggong ito, Panginoon. Lord, ilayo niyo po ang bawat isa sa lahat ng uri ng kapahamakan. At salamat, Lord, na ikaw po magpala sa lahat po ng mga kapatiran namin na pupunta sa kanila po mga trabaho, sa kanilang mga negosyo. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo, sa pag-iingat mo sa kanila. At Lord, ilayo mo sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng mga masamang loob sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa ngayon, Panginoon, na uuwi sa kanila po mga tahanan. Akin pong panalangin ang iyong pag-iingat at naway madatnan po namin ang aming pong mga tahanan sa ayos po na kalagayan, Panginoon. Marami pong salamat. We give you back all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. Ingatan po kayo ng ating Panginoon. God bless you all. See you po next Sunday.